Sa mga nakaraang taon, maraming insidente ng mga turista mula sa bansang Dragon sa malaking lungsod ng Aliwan ang nawawala habang naglilibang. Pinapaalalahanan ng mga awtoridad ang publiko na mag-ingat at maging alerto, mag-ingat sa paglalakbay. Hoy anak, Inay, sagipin mo ako. Inay. Sa loob ng 3 araw, magdala ka ng 10 milyon sa malaking lungsod ng Aliwan Cloud Top Palace para tubusin siya. Kung hindi, Ang ganda ng tanawin. Tingnan ninyo. Tingnan nyo sa bundok. Doon, doon, doon. Ang ganda. Baba na, baba na! Halika, halika. Mga Ginoo at Ginang, ito na ang pinakasikat na lugar ng Aliwan sa Timog Silangang Asya, ang malaking lungsod ng Aliwan, Cloud Top Palace. Halika, halika. Sundan ninyo ang malit na pulang bandila. Huwag kayong mahuhuli. Tara na, tara na. Sige, alis na. Sige. Cloud Top Palace, makikita ulit tayo? Sugal na hari, sugal na hari, sugal na hari. Pure sequence, self-draw. Paano nangyari? Ginoong Gao, ang inyong Cloud Top Palace ay natalo. Paano? Paano ako matatalo? Imposible ito. Ayon sa taya, ikaw at ang iyong kasino ay hindi na maaaring tumungo sa bansang Dragon. Paalam. Ikaw, Amo. Ako ang gaganti para sa iyo. Umalis kayo sa bansang Dragon sa loob ng 3 araw. Kung hindi, Tumalon, may tumalon. Tulong, tulong, may tao. Kuya Feng. Kuya Feng. Kuya Feng. Xiaomi. Paumanhin, naubos ko ang lahat sa sugal. Bakit nanalo na ako, di ba? Sa ibabaw ng mesa ng sugal, wala talagang nananalo. Xiaomi, ipangako mo sa akin. Alagaan mo ang ating anak, huwag ka nang magsugal. Ang matagal na pagsusugal ay siguradong pagkalugi. Kuya Feng. Kuya Feng. Kuya Feng. Gising ka, Kuya Feng. Kuya Feng. Ang matagal na pagsusugal ay siguradong pagkalugi. Anak, nanumpa ako noon na hindi na ako sa sugal. And ngayon, para iligtas ka, kailangan kong labanan ang sugal sa pamamagitan ng pagsusugal. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. 3 araw na ang nakalipas. Ang nanay mo ba darating o hindi? Darating. Sigurado yan. Huwag mo akong saktan. Talagang walang kwenta ka. Pagkalipas ng 12:00, kung hindi pa rin sumipot ang nanay mo, itatapon kita. Mula sa itaas. Amo, may dumating na isa pang grupo ng mga turista galing sa bansang Dragon. Balikan kita mamaya. Hala, aalis na kami. Maligayang pagdating sa Cloud Top Palace. 10,000. Panalo ako. Bayaran mo. Doble, doble, doble. May dumating na isa pang grupo, mga matatabang tupa, ipag-utos mo, gaya ng dati, bigyan muna ng konting pampatamis. Pag tumaba na ang tupa, katayin. Itong matandang babae mabangis ang tingin. Lola, nandito ka para magsugal sa Grand Casino? Espesyal ang sugal dito sa Grand Casino namin. Talagang kakaiba. Ako ang tagapamahala rito. Ito, konting chips para sa inyo. Ang anak kong lalaki, si Bulaklak, nasaan siya? Lola, paano mo nalaman na ako ito? Ang boses mo?
Hindi ko malilimutan habang buhay. Dakila ang pagmamahal ng isang ina. Lola, nasaan ang hinihingi ko? Ipakita mo muna sa akin ang anak ko. Huwag mo akong saktan, Sir Chen. Nandito na ang nanay mo para hanapin ka. Nanay, nandito ka na, nanay. Nasaan ang pera? Bilisan mo. Pakawalan mo siya. Nanay, Ang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Ilang beses nakitang sinabihan, huwag kang magsugal. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang tatay mo? Fengge, ang matagal na pagsusugal, Fengge, ay tiyak na pagkatalo. nagkamali ako, nanay. Puta, ito ba ang sinasabi mong 10 milyon? Niloloko mo ako, gugo ka. Gusto mong mamatay? Huwag mong galawin ang nanay ko. Itapon nyo silang dalawa sa dagat para pakainin sa mga pating. Sandali lang. Sinong nagsabing wala akong pera? Nasaan ang pera? Nasaan? Hindi lahat ng pagsusugal ay talo. Ang utang ng anak ko sa inyo ay utang sa sugal. Babayaran ko sa lamesa ng sugal. Hindi naman palaging talo ang pagsusugal. Ang utang ng anak ko sa inyo ay utang sa sugal. Babayaran ko sa lamesa ng sugal. Ikaw, matandang babae, ulyanin ka ba? 10 milyon ang utang ng anak mo sa akin. Anong karapatan mo na makipagsugal sa akin? Sa pagpunta ko rito ngayon, dinala ko ang aking passbook, title ng lupa, lahat ng mahalaga sa buong buhay ko, eksaktong 10 milyon. Isusugal ko ang buong buhay ko sa iyo. Yan ang aking karapatan. Nanay, huwag kang makipagsugal sa kanila. Huwag kang makipagsugal sa kanila, nanay. Sa ganitong sitwasyon, kailangan kong sumugal, baka sakaling swertehin ako. Paano kung hindi ako pumayag? Kung ganoon, pinipilit mo lang ang tao sa sulok. Ang batang ito, patayin mo man o pahirapan, bahala ka. Pero wala ka pa ring makukuhang pera at makikipagpatayan ako sa iyo. Yauge, bakit hindi na lang natin kunin ang pera at itapon silang dalawa sa dagat? Tanga ka ba? Kasama sa tour group ang matandang ito. Magkakaproblema tayo kung patayin. Sige, kung talagang gustong-gusto ng lola na magbigay ng pera sa akin, tatanggapin ko na lang. Paano tayo maglalaro? Poker o dice? Mahjong ito, 'di ba? Nakita ko nang naglaro ang mga tao sa baryo. Ito na lang. Tang ang matanda. Sa mahjong, 3 kaming magkakasama laban sa iyo. Paano ka makakalaro? Sige. Kayong dalawa, paano nyo dapat tratuhin ang bisita? Hindi ko na kailangang turuan pa kayo, di ba? Lola, 100 puntos ang base dito. 88 puntos ang pinakamataas. Kaya mo bang sumugal sa ganito kalaking pusta? Nanay, huwag kang makipaglaro ng mahjong sa kanila. Sila nagtutulungan silang mandaya. Anong problema, Ginoong Chen? Mas duwag ka pa kaysa sa isang matanda. Ako, Sige, wag nang magpaligoy-ligoy pa. Magsimula na tayo. Inay. Sige na. Walang alam sa mundo, matandang babae. Gagawin kitang tulad ng anak mo. Talagang matatalo ka ng lubusan. Fine. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Tungkol sa mahjong na ito, nakita ko na itong nilalaro ng iba. Paano ba ito laruin ng tama? Matandang bruha, kung hindi mo alam kung paano, bakit ka nagmamagaling? Ang mahjong napakasimple lang. 3 na tile ang bawat isa. Ang dalawang magkapareho, tawag dyan ay pares. Kailangan ng isang pares para makabuo ng set. 3 magkakasunod. 3. Kailangan ng pagdugtong-dugtungin ang mga tela. Gets ko na. Tandaan mo ang mga patakaran. Kapag nagkamali ka at nag-declare ng panalo, kailangan mong bayaran ang lahat ng 3. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yon. Guro, kapag nakatagpo ng manloloko, paano dapat kumilos? Ang mga manloloko, 2 lang ang pangunahing pamamaraan nila. Una, mga teknik ng panloloko, panalo sa pamamagitan ng pandaraya. Pangalawa, paglalagay ng bitag upang ikaw ay mahulog sa kanilang patibong. Paano nga ba dapat kumilos? Kapag nakatagpo ng manloloko, gamitin ang panloloko laban sa kanila. Ang mananalo ang hari. Kapag ikaw ay inilagay sa isang bitag, gamitin mo ang kanilang plano laban sa kanila. Magpanggap kang mahina para lamunin ang malakas. Baguhan talaga ako.
Nagpapanggap na mahina. Bakit kaya ito? Ayaw sumunod. Ito. Ang tanga talaga. Nakaligtaan natin ang card na ito. Talagang hindi na tayo mananalo. Nakita ko ano naman, baka ako pa ang manalo. Ano ang ilalabas mo? Baipi. Nanfeng. Sanbing! Sanbing, ako. Sanbing, anong nangyari? Bigyan muna kita ng konting ginhawa, magpahaba ng PC, manghuli ng malaking isda. ₱50,000. Ay, panado ako? Ay Lola, ang galing ng swerte mo. Ay nako talaga. Sige, ang galing. Tuloy lang, tuloy. Nagmamalaki ka na, mamaya iiyak ka na. 4 na 1. Hula. Hu. Pito na tiyaw, pito. Pito na tiyaw. Hula na. Tingnan mo, ang ganda ng swerte ko. Parang, pera. Bayad 1,000. Bayad na. Hoy. Tama na yan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Paano tayo aatras? Nasa bibig na natin ang karne. Kainin muna natin. Kumagat na ang isda. Oras na para isara ang lambat. Lola, ang galing ng swerte mo. Manalo ka pa ng ilang raon. Mapapasayo na ang buong kasino ko. Salamat sa biyaya ng Diyos ng yaman. Kaya napakaganda ng swerte ko. Hoy Lola, ang laki-laki na ng panalo mo. Mga 2 o 3,000 na siguro. Pero malayo pa yan sa 10 milyon. Malayo pa. Habang mainit pa ang swerte mo, subukan natin ang malaking pustahan. 1,000. Ano sa tingin mo? 1,000? Huwag kang magpapaloko sa kanila. 1,000? Hindi pwede yan. Mas mabuti pa, 5,000 na lang. Diretso na lang 5,000. Tangang babae, nagmamadali kang sumugod. Nanay, huwag kang masilaw. Samantalahin ang pagkakataon. Kapag mas malaki ang pusta, mas mabilis kitang maililigtas. Huwag nang dagdagan ng pusta, nanay. Dahil nang nagdagdag ako ng pusta, hindi na ako nanalo. Anong hindi nanalo? Ang Cloud Top Palace ko, matino ang negosyo. Ikaw, natalo ka lang, huwag kang magsalita ng ganyan. Anak, huwag kang mag-alala. Alam ng nanay mo ang ginagawa niya. Kapag oras na para tumigil, titigil ako. Hindi ka makakatigil, nanay. Dahil nasilaw ako, nawalan na ako ng pag-iisip. Puro pananalo na lang ang nasa isip ko. Hanggang sa maubos ang pera ko, isinangla ang bahay, nawala ang bahay, isinangla ang kumpanya. Naghiram pa, nang loko pa. Umalis ang asawa't anak ko, wala na akong natira. Saka ko lang na-realize ang pagsisisi. Pero lahat, huli na ang lahat. Nanay, wala na akong uuwian. Ikaw na lang ang meron ako. Nanay, pakiusap huwag ka nang maglaro. Umalis ka dyan! Kung hindi dahil sa iyong kabobohan na yan, nandito pa ba ako? Ngayon ang tamang panahon. Dapat samantalahin. Tama. Tama ang sinabi ng Lola. Habang mainit pa ang kamay, 5,000. 5,000 na. Sasabay ako. Sige, nasisilaw na ang gurang. Pwede nang katayin. Wala na. Isara ang lambat. Magkakaroon na. Yun yung ghost hand. Pandaya sa mahjong. Ang isang malaking estilo ay nasa paghahalo ng mga tile. Ang mahusay maghalo ay palaging makakakuha ng isang kamay na gustong kombinasyon. "13 orphans. Big 4 wins. Pure 1 suit." Guro, kung makakasalubong ako ng mga manlulokong ganyan, paano ko haharapin? Simple lang. Banggain mo. Maglaro ng maruming paraan sa harap ko? Anong nangyari? Nasaan ang mga karakter na hinihingi ko? Mga karakter ang ibinigay ko. Anong tile ang ibinigay mo? Huwag kang magkamali sa paghahalo.
Ano na naman ito? Hindi ito ang original kong mga tile. Ako rin. Magulong kaming ito. Ako rin. Nakakatakot ito. Anong nangyari? Ayos lang. Nahalo na ang mga tile. Magayos na tayo. Hindi tama ang matandang babaeng ito. Ipatupad ang pangalawang plano. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mandaya kapag hindi makapaghahalo. Kukuha ako ng isang tile, hawakan mula sa ibaba papunta sa itaas. Ibig sabihin, gusto kong kumuha ng tile. Hawakan mula sa itaas papunta sa ibaba. Ibig sabihin, gusto kong magpong. Sa madaling salita, senyas lang. Magtutulungan tayo. Tama. Tungkol naman sa iba pang mga detalye, mayroon akong librong ito, Lihim na Wika ng Dambana ng Sugal. Ito ay ginawa nung ang babaeng dambana ng sugal ay nagretiro na. Hindi ito ipinapamahagi sa labas. Doon. Aralin nyo na lang. Matandang babae. Dito sa akin maraming patakaran, malalim ang tubig. Mag-ingat ka. At baka ka mabuwal. Talaga? Tingnan natin. Matandang babae, ang aming biyawge ay tagapagmana ng babaeng dambana ng sugal. Dambana ng sugal. Alam mo ba? Dambana ng sugal. Guro, ito ang mga senyas o kodigo sa daya sa mahjong na ginawa ko. Ito ang pinakabasikong pamamaraan ng panloloko. Tingnan ninyo. Ang sining ng panlilinlang, ang mga tusong pamamaraan, ay hindi ang pinakamahalaga. Magagamit lang yan para lokohin ang mga baguhan. Para sa mga eksperto tulad natin, hindi yan ganong mahalaga. Ano ang tunay na mahalaga? Ang pag-uugali ng tao. Pag-uugali ng tao. Tama, ang pag-uugali ng tao, anumang oras, kapag ginamit mo ang ugali ng tao para maglaro, sumabay sa agos, hindi ka magkakamali. Ganoon din sa sining ng panlilinlang. Ganoon din ang prinsipyo. Mula nang magsimula ako sa sugalan, gusto ninyong samantalahin ang aking sugal na ugali para maglaro, para mahay ako, at mahulog sa bitag. Pero ang totoo, ako ang kumontrol sa inyong kasakiman at kayabangan. Ako ang gumawa ng mas malaking bitag para sa inyo. $60,000. Hoy, Pong! 2 bilog. Hoy, Kong! Aray, Lola. Pasensya na. Mabuti ang swerte ko. Ayos lang. Hindi hadlang yan para manalo ako. Anong panalo? 3 kami, 1 ka lang. Ang aming mga senyas. Maiintindihan mo ba? 7 bilog. Hoy, Kong! Lola, pasensya na. Nakaready na ako. Nakaready na rin ako. Ako rin. Lahat kayo nakaredy na? Magpapanggap na ako. Ano, nakaredy na kayong 3? Ako, hindi kaya ako ang matatambangan ninyong 3? Hoy, baka nga. Kung matambangan ka ng 3, 3 beses kang magbabayad. Kung tama ang hula ko, ang card na ito ay tiyak na ang huling 70,000. At itong matandang ito, tiyak na itatapon ng 70,000. Pagkatapos, matatambangan siya ng 3 at mapapatay siya. 100. 1,000 pa? Tai Chi Shadow Hand. 100. Silangan kong. Anong nangyari? Bakit hindi 100? Ewan ko, nung inaayos ko ang mga tile, tandang-tanda ko, nagkamali ako. Aray, pasensya na. Ayos lang, tuloy lang. Kaluran, kung ulit. Sabi ko na nga ba, wala akong wind tiles, nasa iyo pala lahat. Kumuha ulit. 1 bilog? 1 1. Pulang gitna. 3 guhit. Dagdag mo yung kanina, Timog. Kung... Naku, Lola, 3 kong na. Huwag mong sabihin ko kung murin ang hilaga mamaya. Sumusuwerteng kamay. Hilaga, kung... Ready na ako. Itong matandang to, nag-aantay lang ng 4 na bilog. 2 ang hawak ko ngayon. Meron pa ba kayo? Wala ako. Meron ako ng 1.
Ayos, 4 na bilog na 4, nasa mesa na lahat. Wala nang 4 na bilog sa natitirang tiles. Tingnan mo itong lola, ano pang isa-self-draw niya? Anong pinagkatawa mo? Lola, anong nilalaro mo? Talunan ka na. Hindi naman siguro. Malaki ang karta ko. Hahaha, kahit malaki, walang kwenta. Wala ka ng pag-asa. Huwag kang masyadong determinado. Hindi pa tapos. Sino ang nakakaalam? Nagpapanggap ka pa. Aray, parang wala ka ng mahuhugot. Bakit may dalawa akong 4 na bilog? Ayaw kong ibigay sa'yo. Mag-init ka sa galit, mag-alala ka. Ha, yung isa pa. Kanino iyon? Nasa akin. Wala na. Wala na. Nasa kanila lahat ng 4 na bilog. Nanay, sinabi ko sa'yo, bakit hindi ka nakinig? Talagang wala na ngayon. Kahit anak mo nakikita na. Tao, kunin ang mesa at ang pera. Itong mag-ina, ang matanda ay ipadala sa ilegal na trabaho. Ang bata ay putulin ng bato. Sandali. Hindi pa ako kumukuha ng karta. Paano mo malalaman na hindi ako mananalo? Wala ka namang karta, ano pang kukunin mo? Eto na. Paano kung ako ang makakuha? Hindi ako naniniwala. May dagdag pang 4 na bilog. Pangahas ka ba? Pustahan ko ang kamay ko. Sige. Nanay, huwag kang makipagpustahan. Nasa kanila iyon. Sasali ako. Halika, kung hindi mo mabubuksan ang 4 na bilog, matatalo ka ng isang kamay. Kung mabubuksan mo ang 4 na bilog, mandaraya ka. Dagdagan, 1,000 bawat round. Walang limitasyon. Pangahas ka ba? Kahit 100,000 pangahas ako, buksan mo. Huli sa dagat, 18 arhat, malaking 4 na kaligayahan. Ako ang nag-draw. Natalo ka. Lola, malabo na ang mata mo. Hindi mo na makita ng maayos ang mga tile. Maglalaro ka pa ng mahjong. Nakakatakot. Bakit mo ginagawang 4 dot ang 5 dot na tile? Naiintindihan mo ba ang laro? Lola. Wala na. Talagang wala na tayo. Ha, ang ganda ng self-draw mo. False win, bayad sa 3. Dagdag pa ang isang kamay, hawakan siya. Huwag mong galawin ang nanay ko, sa akin ka lumaban. Anak, bakit ka nagpanik? Tayo ang nanalo. Hahaha, nababaliw na ang lola na ito. Nanay, malabo nga talaga ang mata mo. Ang 4 dot at 5 dot na ito, hindi pwedeng maging pair. Sino ang nagsabing 4 dot ito? Kuya, kanina ay napag-usapan natin ang round na ito ay 1,000 bawat fan. May bisa ba? Siyempre may bisa dito sa Cloud Top Palace ko. Sino ang maglolo ko? Malinaw na naaalala ko doon. Kaya hayaan mong makita mo anong tile ito. Hindi ko na kailangang tumingin kahit bunutin ng mga mata ko, 4 dot pa rin ito. Tingnan mo ulit ilan ang dot nito. Tingnan mo ulit anong pulo to. Ngayon malinaw na. 50 nga. Ma, 1,000, isang fan. Yaman na tayo, ma. Ano nangyari? Kanina 4 na pulo pa ito. Paano naging 50 bigla? Paano nangyari yon? Paano? Kanin. Alam ko na, kanin. Itong kanin. Tinakpan yung gitna ng 50. Kaya akala natin 4 na pulo. Tangina, saan galing ang kanin na to? Pasensya na talaga, ang gulo-gulo ko. Halika, pupunasan ko. Gago ka, niloloko mo ako. Ang isang magaling naman loloko, kayang gamitin ang lahat ng bagay sa paligid. Para sa kanyang kapakinabangan, huwag kang magkakamali. Nagkataon lang. Anong nagkataon? Simulat sa pool, pinanood ko. Naghuka lang ng 4 na pulo. Biauge, itong matandang to. Nakakatakot talaga. Oo nga, parang may multo. Anong multo? Gago ka, nanloloko ka. Putang ina, mandaraya ka. Anong sinasabi mo? Nagkataon lang na may dumikit na kanin. Isang butil lang ng kanin. Paano naging pandaraya yon? Ang nanay ko hindi pa nakakahawak ng mahjong. Ngayon lang ang unang beses. Hindi pa nakakahawak ng mahjong ang nanay mo? Sino ang maniniwala dyan? Sinadya niyang gumamit ng kanin para lokohin tayo. Yan ang teknik ng mandaraya. Wala kayong ebidensya. Nagsisinungaling kayo. Biyaw, wala kang basihan. Pinagbibintangan mo siya ng walang dahilan. Pananagutan mo ang sinasabi mo. Ako ang mananagot. Ang ebidensya, putang ina, may katarantaduhan ka talaga. Tama, walang ganoong pagkakataon. Mandaraya ka. Matanda, magdadaya ka sa Yunding Tianggong. Alam mo ba ang kahihinatnan? Hindi.
puputulin ng mga daliri. Paano kung mali ang hinala mo sa akin? Kung mali ang hinala ko sa'yo, isusugal ko ang 3 daliri ko. Pero ngayon sumama ka muna sa akin. Marami akong paraan. Hindi kita tatantanan hanggat hindi ka umamin. Hoy, bitawan mo ako. Ibig sabihin wala kang pakundangan. Dito, ako ang batas. Dito, may mga nakatingin pa. Pangulo, May isang tao nanalo ng ilang milyon kay Feng Biao. Natalo ng ilang milyon sa isang laro ng mahjong. Ano ba ang silbi ni Feng Biao? Imbestigahan mo. Kung mandaraya gawin ayon sa patakaran. Ito ay kasosyo. Ito ay ipinadala ng ahensya ng paglalakbay ng Bansang Dragon, isang matandang babae sa probinsya. Tingnan ang surveillance. Wala ring nakitang ebidensya. Galing sa Bansang Dragon. Medyo kawili-wili. Sige, hayaan si Shweju subukan ang kakayahan ng kalaban. Oo. Matandang babae sa probinsya. Kapatid, 30 taon na ang nakalipas mula nang tayo'y maghiwalay. Buhay ka pa ba? Astig, sige. Ayos. astig. Ayos. Salamat ha. Salamat. Ngayon saan naman galing ang mandaraya? Anong klasing dayaan ang ginamit? Anong grupo o sekta? Hindi pa sigurado kung mandaraya dahil ang ginamit niya ay kanin. Kanin. Lola, aminin mo na agad, mas kaunting sakit. May ebidensya ka ba? Dito sa daaw, ako ang may sabi. Dapat ay darating na rin. Ano ang dapat darating? Manager Feng Biao. Sir Biao. Secretary Liu, anong ginagawa mo rito? Sir Biao. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo nirerespeto ang mahalagang bisita mula sa Bansang Dragon. Wala akong ginawa, siya ang nanloko. Tama na, may utos ang chairman. Ang mahalagang bisita mula sa Bansang Dragon ay hindi dapat pabayaan. Ang mahalagang bisitang ito, nagpadala kami ng professional na consultant para makipaglaro sa inyo. Sana ay masiyahan kayo sa inyong karanasan. Espesyal na naghanap sila ng tao. Para labanan ako. Maari bang itanong, magkano pa ang utang ng anak ko sa sugal, magkano na lang ang natitira? Mahigit kalahati pa. Sige, tuloy lang. Kahit sino ang kalaro, pareho lang. Pasok ka. Consultant Shu, ito ang aming mahalagang bisita. Siya kaya iyon? Imposible. Talagang imposible. Tuyot na tuyot ang mga kamay. Halos nawala na ang mga fingerprints sa mga daliri. Isa itong bihasang manloloko sa sugal. Magandang araw po, Ginang. Chu ang aking apelido. Isang karangalan na makalaro kayo ng baraha. Sige, mas mabait ka kaysa sa kanya. Sis. Si Manager Biao, ginawa ko rin iyon para mapanatili ang kaayusan sa kasino. Kasi naman, malaking kasalanan sa kasino ang mandaraya. Kung may magtatangka na mandaya sa harap ko, mas malupit pa ako sa kanya. Gusto kong umihi. Lumabas ka at kumaliwa. Ano, nakita mo bang mandaraya siya? Tiningnan ko lang ang kamay niya, magaspang at payat. May kalyo pa sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Kitang-kitang magsasaka. Kaya nagkataon lang. Hindi sigurado. Sinasabi ng kutob ko, hindi ordinaryong matanda ang lola na to. Sa inyo ba, meron kayong pakiramdam na parang nakilala na ninyo siya dati? Isang probinsya ng Istambay, hindi ko kilala. 37 taon na ang nakalilipas, yung pagkatalo ng ating amo, naaalala mo pa ba? 37 taon na ang nakalilipas.
Ibig mong sabihin, siya ang diyosa ng sugal? Imposible yan, patay na ang diyosa ng sugal. Hula lang. Sa isang matandang babae ang tagal-tagal nyo. Sabihin na lang nating mandaraya siya at hulihin. Nahuli ko na nga ang anak niya. Anong takot ko sa kanya? Gago. Wala ka bang utak? Sumama siya sa ahensya ng paglalakbay ng bansang Dragon. Hindi siya nag-iisa. Nitong mga nakaraang taon, hindi talaga dapat galitin ang bansang Dragon. Mga kaibigan, pasok na kayo. Halika na, bilisan nyo, pasok. Halika na. Pasok. Ito anong nangyari? Ikaw ang may kasalanan, nagpa-alerto ka. Ngayon ang daming tao, paano nagagalaw si Tagapayoshu? Mga matatanda lang yan. Walang malaking problema. Mag-adapt na lang tayo. Mga bisita, anong ginagawa ninyo? Kanina sa CR, nakasalubong namin mga kasama sa Senior Citizen Tour Group. Nalaman nilang nasa VIP room ako, gusto talaga nilang pumasyal. Hoy Ale, kanina mo sinabing isang round ng mahjong. Nakapanalo ka ng milyon? Nagbobola ka lang yan, di ba? Oo nga, isang round lang yan, katumbas na ng kalahati ng pension ko. Paano pwedeng mangyari yon? Huwag kayong mag-alinlangan. Dito lang ako nanalo kanina at mananalo pa ako. Tingnan ninyo. Tingnan. Pwede ba? Ito. Sige kung pwede. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking kakayahan. Simulan na natin. Guro, kung sakaling mapasok ako sa isang mapanganib na sitwasyon, paano ako dapat mag-ingat? Simple lang, guluhin ang sitwasyon. Pasukin ng mas maraming tao. Ang sitwasyon ay nagulo na. Ang talino talaga. Nagpasok siya ng napakaraming tao. Hindi na tayo basta-basta makakagawa sa kanya. Buisit, ang matandang babaeng ito ang daming alam. Hindi ba't ito yung manggagaway kanina? Nagsusugal din pala? Kumusta? Ale, mabilis ang kamay nito, mag-ingat ka. Ate, ang bilis ng kamay nito, mag-ingat ka. Wala yan. Ito ay malaking kasino. Napakalihiti mo, di ba? Tama po kayo. Kami nagbubukas ng negosyo. Palagi kaming sumusunod sa patakaran. Hindi kailanman may paligoy-ligoy. Sige. Kumalaman ng dadaya. Ano ba ang ibig sabihin ng matandang to? Ikaw ang dapat magsabi para hindi ka makapagkaila mamaya. Pagdaya po tuli ng kamay. Pag-akusa ng walang basehan. Tripleng parusa. Sige, shuffle. Kulang ng isa. Sumali ka rin. Ayoko na, ang yabang niya, Advisor Shu. Turuan mo siya. Subukan muna natin. Tingnan natin kung talagang manloloko siya. Tuloy ang tayaan ng 10,000. Ate, talagang 10,000 ang tayaan. Kami, kahit piso ay sobra na. Ate, bakit ka napakayaman? Mapagmahal ang anak ko. Baka kumita sa negosyo. Talagang mapagmahal, mabuti. Tatanggapin mo ang 10,000? Habang nandito ako, hindi siya mananalo. Kung magdadasya siya, kailangan pang mag-iwan ng daliri. Tuloy ang 10,000. Kaya mo bang sumabay? Buksan ang baraha. Sabi mo pa, hindi ka marunong magsugal. Tingnan mo ang hawak mo sa baraha. Halatang bihasa ka na. Wala ka nang tinatago. Manager Biao, huwag kang bastos sa ating bisita. Ang matandang ito, talagang hindi pangkaraniwan. Pero sa harap ko, kung hindi ka mandaraya, talo ka. Kung mandaraya ka, puputulin ko ang mga daliri mo. Lola, tignan mong mabuti ang baraha. Ito ang tawag sa dayang tank track, tagumpay ang pagpalit ng baraha. Lola, may isang nakakatuwang paraan ng paglalaro sa mahjong. Alam mo ba? Anong paraan? Sa bawat round ng baraha, ang dealer ang magsasala ng dice para pumili ng isang indicator card. Ang numero ng indicator card, dagdagan mo ng isa, iyon ang treasure tile. Kung ilang treasure tile ang hawak ng manlalaro, iyon din ang bilang ng pagdodoble ng puntos. Ang saya-saya naman. Lola, mag-ingat ka. Okay lang kahit dahan-dahan kang manalo. Handa ka bang sumali? Sasali ako! Para maagang mabawi ang 10 milyon, syempre sasali ako! Mabuti. Ang dealer ang magsasala ng dice para pumili ng indicator card.
4, 3, 7, nandito. Ito ang 7 bambu na inilapag ko kanina. Kaya ang treasure tile ay ang 8 bambu at sa kamay ko. May 4 akong 8 bambu. Kahit maliit na kamay lang ang manalo, wala ka ng takas. 7 baraha. 7 baraha. Ano yon? Wala lang. 310. 310. Ang nakalagay na card ay 310. Paano nangyari yon? Alam kong nilagay ko ng 2 7 baraha. Paano naging 310 yon? Ayon sa patakaran, ang may hawak ng 4 na 10 ang malaki ang panalo. Huwag kang maglaro ng patago sa harap ko. Wala ka pa sa kalye. Ito bang 310? Ikaw ang naglagay, di ba? Ilan ang 4 na 10 mo? Wala akong kahit isa. Wala. Ikaw? Wala rin ako. Ano ang nangyari? Di ba maglalaro ka ng patago? Alam kong 2 7 baraha ang inilagay ko. Paano naging 310? Baka naman. Nandaya siya. Bakit hindi ko nakita? Hindi ko rin nakita. Baka naman. Ako talaga ang nagkamali. Kaya mo ba talaga yan? Kung... Sikreto ko. Kung ka ng 4 na 1. Oo nga. Ang treasure tile ay 4 na karakter. Nasa iyo lahat ang 4. Kapag nanalo ka, quadruple ang premyo. Tapos sasabihin mo, hindi ka dayaan. Swertihan lang. Swertihan na naman? Saan galing ang ganyang karaming swerte? Nang buksan ko ang kamay ko, 4 na 1 na agad. Nakita naman ng mga nasa likod. Oo. Nakita namin ng malinaw. Noong umpisa pa lang, 4 na 1 na ang nahawakan niya. Kayong 2 ang gumawa ng patakaran. Bakit mo sinisiraan ang nanay ko? Mandaya. Kayo. Ako? Mahal na bisita, ang galing ng swerte mo. Sana manalo ka ng malaki. Sige. Ay, ang ganda ng patakarang ito. Hindi ba't mananalo ako ng malaki? Sayang ang swerte. Kapag natalo, quadruple ang babayaran. Huwag niyo siyang papanalunin. Yung katabi ko, bantayan mo siya. Maghugot na kayo agad. Sige. Red Dragon. Red Dragon. White Dragon. White Dragon. East Wind. East Wind. Kailan ka matatapos? Ang higpit mo magbantay. Anak. Gusto mo ba talagang masapok? Ilang beses lang nanalo ang nanay mo, ang yabang mo na agad. Ay si Manager Biao, tama na yan. Huwag bastusin ang mga bisita. Huwag magalit mga bisita. Mag-enjoy kayo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Sinadya mong magtago ng baraha sa anak ko? Ito ay para magturo ng mali sa kanya. Hindi tama ang ginagawa ninyo. Manalo sa kanyang kaliwa, kontrolin ang kanyang kanan, bantayan ang kanyang katapat. Hindi ba yan ang pangunahing prinsipyo ng mahjong? Anong manalo sa kaliwa, kontrolin sa kanan? Palagi ninyong binabantayan ang nanay ko. Malinaw na sinasadya ito. Ano naman kung sinasadya? Huwag kang mag-alala, anak. May paraan ang nanay mo para manalo. Ang pagkakataong makipagsugal ay ibinigay ko sa inyo. Bago pa man umupo, malinaw kong sinabi, kapag naglaro ng mahjong, kailangan mong harapin ang 3 laban sa isa. Kung ayaw mo, huwag maglaro. Ikaw ang bahala. Lalaro ako? Ipagpatuloy natin. Huwag kang mag-alala. Tagapayo Shu, paano ka nakangiti pa? Kung patuloy silang manalo ng 4 na beses sa harap ng amo, hindi natin maipapaliwanag. Huwag kang mag-alala. May inilagay akong siguro. Kahit na matalo tayo, ayos lang. Siguro? Kung pwedeng manalo, huwag matalo. Galit na ang amo, lahat tayo ay magkakaproblema. Halika, ipagpatuloy natin. Halika, buksan na ang baraha. Simula na, ipakita ang karta. Tingnan natin. Maghintay ka sa kamatayan mo. Sumunod sa senyas ko kapag naglalabas ng karta. Gusto ko ng South Wind. South Wind. Pong.
2 bilog. Pong. Yung karta sa harap mo, Patumbahin. Lola, pasensya na. Hindi ka naman namatay sa galit, di ba? Okay lang. Titingnan ko ano ba ang ginagawa ninyo. 3 kawayan. Pong. Lihim na kong. Pasensya na. Ako, ready na ako. Lola, tingnan natin kung paano ka pa mananalo. Hindi mo ako hinahayaang kumuha ng karta. Yun pala, sinusustentuhan mo siya ng karta kaya ang hinihintay niyang karta ay 3 circles? Kaya pala niya itinumba ang mga baraha para kay Manager Biao para tingnan ang mga baraha sa likod at pumili kung alin ang kukunin. Pagkatapos ng isang ikot, diretso na akong kukuha. Isang 1. Pung. Pandaya, Tai Chi Shadow Hand. Master. Ang iyong Tai Chi Shadow Hand ay nasa rurok na ng kasanayan. Kung hindi ka isang tunay na dalubhasa, hindi mo makikita ang galaw mo. Pandaya, Tai Chi Shadow Hand. 5-1. Kong. Pitong 1. Kong. Hirap na hirap kaming huminto sa kanyang laro. Ngayon naman, itong matandang bruha, sunod-sunod na naman ang Pong at Kong. Dayaan na ito. Wala naman akong nakikitang kakaiba sa kamay niya. Ito, Secretary Liu. Biglang nawala at na-blur ang footage. Wala itong na-record. Ano, hindi makuha na ng CCTV? Bakit tahimik kayo? Nasa isang baraha na lang ako. Ready na ako. Ano? Ang daming aksidente ngayon. Hoy, consultant, ikaw na ang kumuha ng baraha. Apat na kawayan. Naka-10 na ako. Alam kong may 3 bilog. Nasa pang-4 na posisyon. Yung kumuha ng 3 bilog, siya yung matandang babae. Matanda, isang character tile na lang ang natitira. Iba ang tile na karakter sa 5 bilog. Hindi kayang itago ng kanin ang mga tile. Kapag nakuha ng matanda ang 3 of circles at itinapon, mananalo na ako. Kahit hindi niya itapon, hindi pa rin siya mananalo. Tungkol naman sa 4 of bamboo, puro character tile ang hawak niya. Malamang gusto niyang mag-chinitsu. 4 of bamboo. Ano? Bakit kayo tumatawa? Sa isang round lang na to, matatalo na kayong lahat. Nanalo talaga ang ate. Milyon-milyon ang halaga nun. 4 of bamboo. Sumo. 4 of bamboo yan. Putang ina mo. Binobola mo ba kami? Kanina nahulog mo. Character tile yon. Bakit ngayon bamboo tile na? Dayaan yan. 4 of bamboo talaga yan palagi. Paano ako magiging tanga na sa oras na yon, yung tile na hinihintay kong mag-pair ang mahulog ko? Character tile talaga yan kanina. Pinalitan mo. Anak, 4 of characters ang nakita mo. 4 of characters? Ibig mong sabihin, noong nag-concealed kong kakanina, itinago mo ang 4 na kawayan sa loob? Ang galing. Bakit hindi ko napansin? Sino ka talaga? Ako'y isang ina lamang na gustong iligtas ang kanyang anak. Ayon sa tuntuning na pag-usapan, quadruple ang multiplier. Kasama ang mga panalo ko kanina, 10 na milyon na yan, di ba? Sapat na. Sige. Anak, uwi na tayo. Sandali. Ano na naman? Pinaghihinalaan ko kayong nandadaya. Ganito ka na naman. Sa harap ng napakaraming tao, sinisiraan mo na naman kami. Mawag na natin siyang pansinin. Umalis na tayo. Hindi na kayo makakaalis, putang ina.
Huwag kang masyadong magmalaki bata. Baka ikaw ang magdusa sa ginagawa mo. Pweh, mandadaya ka. Bata, huwag kang magsalita ng walang basihan. Ang mandaraya ay puputulan ng kamay. Nanalo ang Ale sa sarili niyang galing. Paano siya magiging mandadaya? Tagapayushu, sigurado ka bang makakakuha ka ng ebidensya? May ebidensya ako. Nakita ko mismo na siya ay nandadaya. Anong ebidensya? Itong matandang ito, kasabwat ang anak niya sa pandaraya. Itinatago ng anak niya ang card para sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi naman ako umupo sa lamesa ng baraha. Paano ako magtatago ng card? Kung gayon, bakit kulang ng isa ang mga card sa lamesa? Kulang ng card? Bilangin natin. Tao, inspeksyonan ng mga card. Isang deck ay dapat 136 na card. Mayroon lamang 135 dito. Kulang ng isa. Nakikita mo ba? Hindi ka pa rin aamin na nandadaya ka? Isara ang pinto, kunin ang kutsilyo. Talagang kulang nga ng isang card. Baka naman talagang nandadaya ang Ale. Ale, magsalita ka naman. Aaminin ko na kulang ang card, pero bakit mo sinasabing ang anak ko ang nagtago? Kung nagtago man o hindi, malalaman sa paghahalongkat. Kapag may nakuhang isang card, mag-ina puputulan ng daliri. Hoy, dalaga, ganyan siya. Hindi ba siya pinapansin ng kumpanya ninyo? Mahal naming bisita, ang paghuli ng manloloko sa sugal ay alinsunod din sa patakaran ng aming kumpanya. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon. Sige nga, halika halugugin mo. Wala akong ginagawang masama. Natatakot pa nga ako sa inyo. Kung may makita kayong isang baraha man lang ngayon, papangalanan ko sa iyo ang sarili ko. Mga tao, halugugin. Sandali, pwedeng halugugin? Pero dapat klaro muna. Paano kung wala kayong makita? Yun ay magiging maling paratang. Naipaliwanag na kanina, bayaran ng triple. 3 daliri. Worst case, tig-iisa tayo. May ginagamit lang pala akong baril. Bakit ako nagmamadali? Wala akong kinalaman dyan. Tig-isa. Sir Biao, ito, hindi natin pwedeng pagbintangan ang isang inosente, pero hindi rin natin pwedeng palampasin ang isang salarin. Ikaw na ang bahala. Sir Biao, napakaganda ng pagganap mo sa iyong tungkulin. Kung mahuli natin ang manloloko ngayon, ang perang napanalunan ngayon ay mapupunta sa'yo. Ay, mga hindi ko makapit ang dumi. Pinapauna ninyo ang tangang to. Makinig ka sa payo ng isang ale. Bata ka pa, mahaba pa ang buhay mo. Kung magiging pilay ka ngayon, maaapektuhan ang kinabukasan mo. Pweh, sino ka ba para turuan mo ako? Kapag pinuputol ko na ang kamay mo mamaya, pahihinaan ko ang talim ng kutsilyo para mas lalo kang masaktan. Sa harap ng napakaraming tao, talagang huhulihin ninyo kami? Kung ganoon, wala nang bawian. Tumigil ka nga sa kakasatsyat, hindi talaga ako matatalo. Mahirap patnubayan ang taong tiyak sa sarili. Sa huli sa kapahamakan, mapupunta. Hulihin ang manloloko, lalabanan kita. Ako na. Wala. Sa katawan. Hubarin mo ang t-shirt. Wala. Pantalon, hubarin mo rin ang pantalon. Huwag kang magmalabis. Ano, kinakabahan ka? Sige, huhubarin ko. Ito pa ba? Huhubarin ko rin? Wala. Sapatos, nasa sapatos yan sigurado. Tingnan mo, tingnan mo. Meron ba? Biyaogi. Talaga. Talagang wala. Paano nangyaring yun? Nasaan na yung gamit? Putang ina. Sa kanya, tama. Halughugin mo tong matandang to. Kanina sabi mo na sa akin. Tumigil ka sa kakadaldal. Halughugin mo. Huwag kang magmalabis. Inapin niyo kaming mga matatanda. Nagbibintang ka ng basta-basta, tatawag ako ng pulis. Paumanhin, ito ang patakaran.
Hindi dapat magkahawak ang lalaki at babae. Ako mismo ang maghahalungkat. Sandali. Kung dahil lang sa hinala pwedeng halughugin ng anak ko, ako rin, naghihinala ako sa kanya. Magnanakaw ang nagsisigaw ng magnanakaw. Pinaghihinalaan ko rin siya. Magnanakaw ang nagsisigaw ng magnanakaw? Pinaghihinalaan mo ako? Di naghahanap ka ng sarili mong kapahamakan. Ang pagbibintang ng walang basihan, 3 daliri ang kapalit niyan. 3, di 3. Handa ka bang magpahalughog? Anong hindi ko kayang gawin? Tingnan mo. Sakto. Isa. Paano nangyari yon? Nakita nyo na, sila ang mandaraya. Ano ba naman yung ginagawa nyo? Magnanakaw ang nagsisigaw ng magnanakaw. Inaapin nyo kaming mga turista. Sabi ko na nga ba, hindi mandaraya yung Ele. Mga mandaraya kayo. Hindi namin kayo palalampasin. Anong gagawin natin? Mag-isip ka ng paraan. Dapat matapos na ito. Nahanap na ang nawawalang baraha. Nakompleto na rin ang 10 million. Ngayon, ikaw naman, Anong kasalanan ko? sa harap ng Pongguandi, 3 daliri sa walang basehang pagbibintang, 1 daliri sa pandaraya. Kaya ngayon, 4 na daliri mo ang dapat putulin. Tama, putulin ang kamay. Siya mismo ang nagsabi kanina. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Secretary Liu, Sir Biao, para sa reputasyon ng ating kumpanya, ipapafile ko ito bilang work-related injury. Ma, ito ang totoong nanay ko. Patawarin mo ako. Tatapakan ko ang ulo ko. Ma, tatapakan ko ang ulo ko. Ma. Talagang hindi na natin tutulungan si Biao. Malalim at hindi masukat ang kalaban. Sumalpok si Biao sa bakal na pader. Nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. Basta patawarin mo lang ako. Ma. Kung ako ngayon ang nakaluhod sa sahig ay ako, patawarin mo pa rin kaya ako at ang anak ko? Ang sugat sa mukha ng anak ko, ikaw ang nanakit sa mukha ng anak ko, di ba? Sir Chen, nagkamali ako. Bulag ako at hindi nakakilala sa inyo. Suntukin ninyo ako, murahin ninyo ako. Basta wag mo lang putulin ang kamay ko. Hindi na ako susugal muli, Sir Chen. Ma, ano ang gagawin natin? Huwag ka nang magsugal muli. Patawarin ninyo ako, patawarin ninyo ako. Ay, Aking nandito pa ang kamay ko. Anong naramdaman mo kanina? Ako, natatakot ako. Tapos, Nagsisisi akong sumabak sa labanang ito sa'yo. sa labanang ito lang, Nagsisisi akong tumaya sa'yo. sa bawat laban, Mali ako. ikaw ay isang dalubhasa. Sumusuko ako. Talagang sumusuko ako sa'yo. Ang kamay mo ngayon, pansamantalang iiwan ko muna. Mula ngayon, huwag ka nang tumaya. Hindi na ako tatalo. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagtindig para sa katotohanan. Kung may problema ka sa hinaharap, pwede kang lumapit sa akin. Ang galing mo, Day. Hindi ka nagpahiya sa ating bansang dragon. Ang galing mo talaga sa mahjong, hindi basta-basta. Hiramin ko ang swerte mo para manalo pa ako. Anak, uwi na tayo. Sige. Secretary Liu, Chairman, ano po ang iniuutos ninyo? Secretary Liu, pag-isipan mo kung paano siya mapapanatili. Gamitin ang pinakamataas na pakikitungo. Sige po. Junior, ikaw nga talaga. Ma, ang galing-galing mo. Kailan mo natutunan yang teknik sa pagsusugal? Bakit hindi ko man lang nakita, Ma? Yung kakayahan mo, talagang nakapagpainit ng ulo ng anak mo. Turuan mo naman ako para hindi mapunta sa iba ang biyaya. Kapag meron na akong ganyang kakayahan, hindi na ako kailangang magpakapagod. Kapag nagkakapos, pumunta lang sa kasino. Makakakuha na ng lahat. Alam Ma, wag muna tayong magmadaling umalis. Maglaro muna tayo rito ng ilang araw. Maglaro pa ng ilang beses. Milyonaryo na tayo, Ma. Ma, bakit mo ko sinasaktan? Hindi ka pa ba natuto? Gusto mo pang maglaro? Hindi pa ba sapat yung leksyon na binigay ko sa'yo? Ma, Mula nang bata ka,
Palagi kitang pinagbabawalan, huwag kang magsugal. Nakalimutan mo na ba? Kanina, nang mapunta ka sa peligro, dun ka lang nagsisi. Ngayon, kakalabas mo lang sa hirap. Gusto mo na namang magsugal. Sa bandang huli, ikaw rin ang mapapahamak. Natalo ko na lahat ng pera ko. Ayaw kong tanggapin yun, ma. Kuya Feng. Kuya Feng. Huwag ka nang magsugal. Ito na lang natitirang pera sa bahay, Kuya Feng. Umalis ka dyan, Xiaomei. Ang laki ng natalo ko. Ayaw kong tanggapin. Ayaw kong tanggapin yon. Ang dami kong talo. Hindi ako makapaniwala. Hindi talaga ako makapaniwala. Kuya Feng! Kuya Feng, bumalik ka! Kuya Feng. Nagpakasal na ang bunsong babae sa klase sa isang tangang tulad niyan. Ang paboritong estudyante ng master noon, ang diyosa ng sugal, Ouyang Mei. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan ngayon? Yung kasino na nagpasimula kay Kuya Feng sa sugal ay tinatawag na Cloud Top Palace. Ikaw ba ang may-ari? O, ang daling kumita ng pera mula sa mga sugar roll. Kung ganoon, bumalik ka na sa larangan, tulungan mo ako. Sasabayan kita ng isang pustahan. Kung ako ang matalo, susunod ako sa lahat ng gusto mo. Paano kung ikaw ang manalo? Kung ako ang manalo, lalayas ka sa bansang dragon. Huwag ka nang bumalik para hindi ka na makapanira pa. Sige. Deal. Ang matagal na pagsusugal ay siguradong pagkalugi. Hindi ka makapaniwala. Ito mismo ang hindi pagtanggap. Alam mo ba kung paano namatay ang tatay mo? Ang tatay ko. Sandali po mga bisita. Sandali po mga bisita. Ano ang gusto ninyong gawin? Ha? Gusto ninyong magsinungaling? Mga bisita, nagkakamali po kayo. Ang patakaran dito sa Cloud Top Palace, ang sinumang nanalo ng malaki sa aming kasino ay maaaring makatanggap ng aming ipinagkakaloob na Ultimate Luxury Tour Package. Ito ang pinakamagandang hotel sa Grand O, ang key card para sa Presidential Suite ng Imperial Palace Hotel. 80,000 pesos bawat gabi. Pre-presidential suite. Ito ang dala ninyong titulo ng lupa, passbook at iba pang gamit. At matapos mabawasan ang mahigit 10 milyon ang sobrang perang napanalunan, pakiingatan po. Kailangan kunin ito, karapatan natin ito. At panghuli, ito ang aming ipinagkakaloob sa inyo, ang Ultimate VIP Black Card. Ang card na ito, sa anumang negosyo sa ilalim ng Cloud Top, ang lahat ng gastos ay libre. Umaasa kaming magsaya kayo rito ng ilang araw pa. Ma, black card. Black card ito. Kapag walang dahilan ang pagiging mabait, may masamang balak iyon. Sabihin mo, bakit ninyo ako sinisipsip ng ganito? Ano ang gusto ninyo? Matalino nga kayo. Gusto kayong kunin ng aming chairman bilang technical consultant ng aming casino. 10 milyon ang sahod bawat taon at 30% commission. Paano kung tumanggi ako? Nagrereklamo ka ba sa sweldo? Pwede pa nating pag-usapan ito. Ayaw ko na. Bukas uwi na ako kasama ang anak ko. Kayo, humanap na lang kayo ng iba. Ay, inay. Ay, inay. Secretary Liu, habol pa ba tayo? Utos ng chairman. Kailangang matapos. Ang galing ng panunood. Huwag kang manalo. Manalo ka ng isang round. Tama nga. Sayang naman kung hindi tayo maglaro. Oo nga. Huwag na habulin. Hindi ba't may pain dito? Sabihan ng dealer, panaluhin silang lahat. Opo. Ayaw ng mabuti, gusto ng masama. Nanay, kanina pa may presidential suite ka na, bakit mo tinanggihan kahit hindi tayo maging consultant, kahit papaano mag-enjoy tayo? Pera ng kasino na madumi. Hindi ako makakapag-enjoy kahit konti. Mababawasan ang buhay. Sige, kung ano ang sabihin mo, yun ang susundin. Kahit papaano nakapag-abroad tayo. Bibili ako para sa iyo ng lokal na delicacy, bakute. Hoy, sino yan? Ate, tulungan ninyo kami. Ate, sagipin niyo po kami. Sagipin niyo po kami.
Kasama, anong nangyari sa inyo? Niloko kami ng kasino. Nawala lahat ng pension namin. Paano naman kayo napasok sa sugal? Panuloko lang yan lahat. Ay nakita po namin ang dali-dali nyo manalo. Nagka-itchy hands na kami. Kaya sumugal na kami. Sino bang mag-aakala? Sa umpisa, panay ang panalo namin sa maliliit. Tapos hinikayat kami ng dealer na magtaya ng magtaya. Pagkatapos, hindi na kami nanalo ulit. Ganun na naman ang modus. Ay ate, pakiusap. Tulungan nyo po kami. Pambuhay namin sa pagtanda yun eh. Hoy anak, Matandang kasama, nasa akin ang iyong anak. Kung gusto mo siyang ligtas, pag-isipan mong mabuti ang pagiging consultant namin. grabe na ang pang-api nyo. Kapag may hawak kang sandata, madaling magkaroon ng masamang hangarin. Ngayong natutunan mo na ang sikreto ng panloloko sa sugal, mula ngayon, kapag may nangyari kailangan mong magpigil. Paano kung may umapi sa akin? Sisi mo, umusog ka. Paano kung hindi na matiis at wala nang mapag-usugan? Sige, lumaban ka. Labanan mo siya hanggang hindi na siya maglakas loob, hawakan ka. Ate, ano po bang dapat naming gawin? Hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Magreklamo kayo sa pulis. Maligayang pagdating sa Cloud Palace. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tawagin ninyo ang boss ninyong si Matayob. Ito? Paano? Hindi mo ba kayang tawagin ang numero? Kung gayon, gagamitin ko itong 1 pisong ito upang manalo ng buong Cloud Top Palace niya. Brother Biao, may dumating na matigas ang ulo ngayon. Ay, inay ko, bakit ka nandito na naman? Ano ang pwedeng laruin ng 1 piso? 1 piso? Yun. Kahit magkano pwedeng laruin. Buksan ang 123 maliit. Ito ang pinakapanloloko. Pinaghihinalaan kong na ang kanyang dice ay kontrolado. Ano ang sinasabi mo? Ito ay pagpili ng numero, 3 dice ang magdadagdag ng numero, 10 beses ang odds. Eto na. Pusta ng 1 piso. Lola, piso lang ang taya mo? Kung wala kang pera, umuwi ka na lang at mag-alaga ng apo. Mababa ang tsansa dito, puro swerte lang talaga. Miss, taya na lang natin ng piso kung malaki o maliit. Kahit papaano. May 1 tira sa 3 ang tsansa nating manalo. Hintayin mo lang. 3 uno. 10 piso lang ang napanalunan niya. Ale, bibigyan kita ng 10,000 piso. Umuwi ka na at magpahinga. Hindi na. Mamaya bibiling ko ang buong lugar na to. Nababaliw na yan. Gusto niyang manalo ng bilyon gamit ang pisong taya? Miss, sobrang yabang naman yan. Paano siya mananalo ng paulit-ulit? Sodas. Buksan? Nanalo na naman. Miss, ang galing mo. 2 beses ka nang nanalo. Tuloy lang. Sodas. Buksan. Wow, nanalo na naman. Piso naging 10, 10 naging daan. Daan naging 1,000, hindi na magtatagal. Mawawalan na ako ng trabaho dito sa casino. Wala na. Sodas ulit. Bukas, 156 12 puntos. Tuloy ang all-in, 10 puntos. 1 piso para pumasok. Mamaya 100,000 na ito. Ang galing ng lola. Sasabay ako. Bukas, 145 10 puntos. Hari ng sugal. Hari ng sugal, hari ng sugal, hari ng sugal. Lola, malaki na ang 1 milyon. Magpahinga kayo sandali.
1 million all in. Tuloy? Taya. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Hindi natin kayang saktan ng Lola. Hindi rin natin kayang saktan ang Cloud Top Palace. Kuya Biao, gamitan ba ng teknolohiya? Tuloy ang all in. 8 puntos. Sasabay ako. Walang bawian. Bukas. 233, 8 puntos. 1 milyon naging 10 milyon. Mas mabilis pa sa pag-print ng pera. Ulit. Huwag! Anak, narito ka na. Sino ka? Ako, kapatid ko sa pag-aaral ang nanay mo. Dapat tawagin mo akong tito. Kapatid sa pag-aaral? Tito? Tama. Inimbitahan kita para kausapin mo ang nanay mo para manatili siya at magpahinga. At sa parehong pagkakataon, pamamahalaan mo ang kasino na ito para sa akin. Ano sa tingin mo? Bilang regalo sa ating pagtatagpo, lahat ng ito ay maaari mong kunin. Kung magkano ang gusto mo, iyon ang kunin mo. Amo, hindi maganda. Ang kasino natin ay muntik ng malugi. Ano? Anak, ipadala mo agad sa akin ang lahat ng pera na nasa iyo. Hoy asawa, ipagbili mo na ang bahay. Nakikiusap ako. Napatawarin mo ang aking Cloud Top Palace. 1 bilyon. Itaya mo lahat ulit. Sige. 6. Buksan. Umalis ka dyan. Ginoo? Inimbitahan ka ng chairman? Hoy kapatid, magkasama tayong nag-aral, di ba? Ganito mo sisirain ang pinaghirapan ko. Hindi tama yon. Ikaw, hinuli mo ang anak ko. Tama ba yon? Hoy, huwag kang magkakamali. Iniimbita ko lang ang pamangkin ko para maglaro. Maglaro? Ikaw ang pumatay sa asawa ko? Ngayon, anak ko naman ang target mo. Ang pumatay kay Chen Feng na walang kwenta, hindi ako. Kasakiman niya ang dahilan. Naubos niya ang pera niya sa sugal kaya nagpakamatay siya. Anong kinalaman ko doon? Wala kang konsensya. Sa mga sugarol, kailangan pa bang magpakonsensya? Mga tao ba talaga ang mga sugarol? Tingnan mo nga ang mga nasa labas. Isang tamad, gusto lang nila kumita ng walang ginagawa, yumaman ng isang gabi. Para sa sugal, nang lolo ko sila, nandadaya, nagbebenta ng anak, anong hindi nila kayang gawin? Ang pagpaparusa ko sa kanila, parang pagganti ko sa kanila ay para sa ikabubuti ng lahat. Mali yan! Ang teknik ng ating guro ay para gamitin ng mga estudyante laban sa sugal. Pero ikaw, ginamit mo lang para sa sarili mong kasakiman. Huwag mong banggitin ang matandang yon. Kung hindi dahil sa kanya na ayaw ibigay ang siguradong panalo, matagal na sana akong nagtayo ng imperyo ng sugal. Ito ba ang dahilan kung bakit mo pinatay ang guro? Nasaan ang siguradong panalo? Matanda ka! Sabihin mo sa akin. Guro. Matayog, anong ginagawa mo? Ang siguradong panalo. Guro! Ito ba ang dahilan kung bakit mo pinatay ang aming guro? Siyang tunay, hindi siya marunong tumanggap ng kabutihan. Hindi ako ang dapat sisihin. Oo nga pala. Tiyak na ibinigay sa'yo ng guro ang sikreto para manalo palagi, di ba? Ibigay mo sa akin. Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ang taong katulad mo, hindi mo makukuha ang sikreto para manalo palagi. Ayaw mo ng masarap, gusto mo ng mapait. Ibalik mo ang anak ko. Imposible. Iyon ang aking pusta. Kung gusto mong makuha ang anak mo, kailangan mong manalo para maibalik siya.
Sige. Noong araw, ang aking kasino sa bansa ay nasa rurok ng tagumpay. Dahil lang natalo ako sa iyo ng isang beses, hindi na ako nakabalik sa aking bansa habang buhay. Ngayon, kung ako ang manalo, kailangan mong ibigay ang sikreto para manalo palagi. Sige. Kung ako ang manalo, sa buong buhay mo, sa mga natitirang taon mo, bawal kang sumugal. Isara mo lahat ng kasino mo. Ano? Hindi mo na ba gusto ang anak mo? Senior, kunin ang apoy mula sa ilalim ng kaldero. Kung wala na ang mga kasino mo, ano pa ang silbi ng paghawak mo sa anak ko? Mabuti, gusto ko talaga sa'yo, tol, ang talino mo. Bunso, gusto ko talaga yung talino mo. Pero tingnan mong mabuti. Ang mga ito, espesyal na inihanda para sa'yo. Alam ko, ang daya mo mas magaling kaysa sa akin. Pero, espesyal akong naghanda para sa'yo. Kamerang mabilis, tututukan ang mga kamay mo. Kung magdadaya ka, diretso putol ang kamay. Ang panalo at talo ay pagkahumaling lang ng tao. Ang panalo at talo ang lahat sa akin. Magmahjong pa tayo. Hindi. Ngayon baraha ang laro. Pusoy. Chairman. Senior. Nagkita na naman tayo. Ako ang magdi-dealer sa inyong dalawa. Walang problema, di ba? Aray. Bunso. Ako ace agad ang una kong karta. Ikaw naman, maliit na mima lang. Ano naman ang maliit na 5? Ang 2-3-5 ay tatalo sa triple. Totoo. Pero, napakaliit na posibilidad lang yon. Hindi natin masasabi. Kung ganoon, dagdagan natin ang pusta. Nakakasawa kung ganito lang tayo maglaro. Nanalo lang ako sa'yo ng 1 bilyon. Aray, masyadong karaniwan ang pera. Palitan natin. Mayroon ako rito ng isang itim na minahan. Espesyal para sa mga natalo sa sugal at hindi makabayad na sugarol para magtrabaho. Ang pusta mo, ang anak mo. Gaano katagal siya magtatrabaho rito? Ilang tao ang nakakulong sa minahan? 500. Ang pusta mo? Ilang tao sa minahan ang palalayain mo? Hindi yung mga minero, anong pakialam mo? Talagang nagpapanggap kang tagapagligtas? Mapupunta ka sa impyerno. Matayog. Impyerno? Pagdating ko doon, matatakot sa akin kahit ang demonyo. Isang tao, katumbas ng isang buwang trabaho ng anak mo. Pupusta ako ng 30 tao. Ako? 30 buwan? Bigla na lang mahigit 2 taon. Nanay ka ba talaga niya? Huwag kang makialam. Bulaklak. Sino kayo? Sasagipin ka namin, sumama ka na sa amin. Tara na. Ang pera ko, madadala ko lahat yan. Malapit na ang oras. Dalawang A ang hawak ko. Kasama. Panalo na ako. Talo ka na. Matigas ang ulo, parang patay na pa to. Ginamit ko ang siguradong panalong pamamaraan ng aming maestro. Ginamit ko ang siguradong panalo na pamamaraan ng guro.
Siguradong panalo na pamamaraan. Kalokohan. 30 taon kong ginamit bago ko naunawaan. Sa hapagsugalan, walang katotohanan ang siguradong panalo na pamamaraan. Ang lahat ng ito ay ang guro lamang na nagpapanggap lang. Hindi. Ang siguradong panalo na pamamaraan ng guro ay hindi kayang talunin ng sino man. Ngayon, gagamitin ko ito sa larong ito. Guro, Sigurado. Sigurado. Siguradong panalo na pamamaraan. Guro. Ito ang siguradong panalo na pamamaraan. 10. 10 sa 9 na sugal ay talo. Huwag magsugal. Para manalo. Para manalo. Ang hindi pagsusugal ay hindi pagtalo. Ang hindi pagsusugal ay siguradong panalo. Guro. 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 Hindi ako naniniwala. Nagpapanggap ka lang. maniwala ka o huwag. Ang 235 ay tatalo sa triple. Ang susunod kong karta ay siguradong do. Ang susunod mong karta ay siguradong A. Tataasan ko pa ang pusta. ₱100 buwan. Nababaliw na ang babaeng ito. Isinanglan niya ang 10 taon ng anak niya at hindi man lang kumindat. Hindi ako naniniwala. Sasabay ako. 100 tao. Tama lahat ng hula niya. Anong nangyari? Sir, maniwala kayo sa akin. Huwag kang mag-alala, buksan mo na ang huling karta. Siguradong hindi ito dua. Ginoo, ang galing-galing mo. Ako naman, ang siguradong panalo, ang teknik ng pandaraya. Maging estudyante mo ako, ituturo ko sa'yo. Talaga? Totoo ba yan, senyor? Hahaha, huwag mo kong subukan. Sa kritikal na sandaling ito, walang saysay ang pag-akit mo at psychological warfare. Sa paningin ng aming chairman, mga mumurahing trick lang yan, ha? Ganun ba, Chairman Gao? Psychological warfare. Ito ang psychological warfare. Huwag mo nang pansinin. Oo, huwag nang pansinin. Huwag mo nang tingnan. Isang ace, ito isang 2. Ipakita mo na ang karta, 235, tinalo ang 3. Ang sinasabi mong siguradong panalo ng master mo, psychological warfare lang pala. Sayang. Sa katapatan ng mga tauhan ko sa akin, hindi ako nag-aalinlangan. Wala akong pakialam kung nag-aalinlangan ka o hindi. Magtaya ka na lang ng malaki. All in ako. Ang lahat ng oras ng anak ko sa hinaharap, kumain ng masarap, uminom ng masarap, matulog ng mahimbing at mabuhay pa ng 50 taon. Nagkukunwari siya. Hindi. Mukhang wala siyang pakialam sa anak niya. Anong nangyari? Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag ka nang magduda sa sarili mo at mag-aksaya ng lakas. Sabi ko na sa iyo, ginamit ko ang siguradong panalo ng master ko. Sa laban na ito, ako ang mananalo. Ginagago mo ako. Huwag mong kalimutan, ako ang dealer. May karapatan akong mag-fold at magsimula ulit. Mandaya ka na ah. Nagdaya ka na. Hahaha, anong daya yan? Ito ang aking kasino. Ako ang may sabi sa aking mga patakaran. Sa pinakamalala, ang mga pusta dati, babayaran ko ang kalahati. Bigyan kita ng 65, pero hindi pwedeng ituring na talo ako. Tayo'y magsimula ulit ng isang laro. Hindi pa nahahalata ang mga kardong ito. Sigurado ka bang gusto mong magsimula ulit? Kung sakali. Kung manalo ka, hahaha. Gusto mong lokohin ako? Ang acting mo,
Napakapangit. Sige. Huwag kang magsisisi. Magsimula tayo ulit. Tatlong ace. 3 of a kind. Ang card mo sa ibaba. Dos yan, di ba? Alam ko na yan. Tingnan mo ulit. 7. Paano naging 7? Sir, ikaw. Ay. Ang aking 3 of a kind. Hahaha. Ay, sabi mo, sa buong buhay ng tao, ilang beses ka makakakuha ng 3 ace? Kuya, pero ikaw mismo, ang gusto mong itapon ang card at magsimula ulit. Niloloko mo ako. Hindi kita niloloko. Sabi ko, talo ka talaga. Maagang umatras ka na, huwag kang mawawala ang iyong reputasyon. Ikaw, Sir, baka pwede na itigil. Huwag ka nang magsugal. umalis ka. Tuloy. Kunin mo ang aking salamin. Chairman, ang inyong salamin. Chairman, ang salamin ninyo. Chairman, ito ang bagong imbensyon ng kumpanya natin, isang makabagong salamin. Kapag isinuot ninyo ito, makikita ninyo ng malinaw lahat ng baraha. Sa ika-21 siglo, ano nga ba ang sikreto para manalo sa sugalan? Hahaha, teknolohiya. Hahaha, Junior. Magaling ka talaga. Maging sa husay ng kamay o sa pagbabasa ng kilos, tumpak ka. Pero ang mga pamamaraan ng ating guro ay luma na talaga. Hindi na ito akma sa bagong panahon. Ganon ba? Kung gayon, subukan pa natin. Sandali, sa round na ito hindi na tayo magtataas. Patong lang ang lahat ng baraha. Tingnan mo muna ang baraha mo bago ka magdesisyon kung tataas ka o hindi. Sige. Mas matanda ka, ikaw ang bahala. Dapat malapit na ang mga pulis. Kapag natalo mo na ng tuluyan ng anak mo, tingnan natin kung makangiti ka pa. Junior, hindi ko maikakaila. Ang baraha ko sa round na ito ay napakaganda ng swerte. Talaga, edi buksan mo na. Hindi mo titingnan ang baraha mo? Hindi na. Sabi ko sa'yo panalo ako, hindi na kailangang tumingin. Ikaw, ang yabang mo talaga. Ganyang baraha siguradong panalo ka pa rin. Hoy Junior, ikaw! Talagang may tiwala ka sa sarili mo. Pero ang tiwalang yan, sa ibang pagkakataon, hindi palaging maganda ang kahihinatnan. Tama. Kaya huwag kang magyabang. Taya na. Tulad ng dati, all in. Nababaliw ka na talaga. Sasabay ka ba o hindi? Hoy Junior, dapat kong aminin, magaling ka talaga sa pag-arte at pagmanipula. Talagang first class. Sayang, sa round na ito, hindi mo na ako maluloko. Sasabay ako, all in na ang lahat ng manggagawa. Edi, buksan mo na. 3 hari. Buksan mo na. Buksan mo na nga. Ano ba ang nagmamadali? Buksan mo na lang. Six. Seven. Six, seven, nine. 6, 7, 9. 3 hari ang hawak ko. Talo ka na. Talagang talo ka sa akin. Ahahaha. Makagaganti na rin ako sa loob ng 3 taon. Ahahaha. Anong pinagtatawa mo? Natatawa ako dahil talo ka na. Anong sinabi mo?
Anong nangyayari? Reception, anong nangyari? Hoy, hoy. Boss, masama na ang nangyayari. Nandito na ang pulis para isara tayo. Ano? Gumagaling na ang binti mo. Nakakatayo ka na pala. Ikaw ba ang tumawag sa pulis? Ako nga. Sige, sinira mo ako. Kaya sisirain din kita. Ang anak mo patayin na. Ha? Nawawala ang anak niya. Mga walang kwenta. Ginamit ko ang 36 stratagems. Pinutol ko ang pinagmumulan. Patayin nyo ang matandang to. Patayin. Subukan nyo pang lumapit. Maliban kay Matayog, umalis kayong lahat. Matayog! Napakaraming kasamaan ang ginawa mo. May darating na para arestuhin ka. Ang huli mong mga taon sa bilangguan mo nagugulin. O Yang May, ikaw, wala kang pakundangan sa ating pagkakamag-aral. Pagkakamag-aral? Matayog. Una, pinatay mo ang ating maestro. Sumunod, ang asawa ko. Ngayon naman, ang anak ko. Malalim at duguan ang ating alitan. Ngayon, lahat ng ating mga alitan, lumaman o bago, ay pagtutuusin natin. Sino si Matayog? Siya kinidnap ang anak ko at marami pang ibang kalokohan. Lahat yon nahuli namin sa investigasyon. O Yang May, kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Eh di papatayin kita ulit. Matayog. Sumama ka sa amin. Sumama sa inyo? Ha ha ha. Walang sino man ang makakahusga sa akin. Huwag. Maraming salamat sa inyong kooperasyon dahil dito nasupo namin ang grupong kriminal na ito. Salamat sa tulong ninyo, mga pulis. Ay nako. Yung si Matayog matapos akong mahuli tinanong niya ako ng tuloy-tuloy saan ang siguradong paraan para manalo sa sugal. Meron po ba talaga kayo nyon? Siyempre meron. Talaga? Sabihin mo sa akin, sabihin mo. Ang siguradong paraan para manalo sa sugal ay ang huwag magsugal. Ha? Huwag magsugal, yun lang? Wala namang paraan para laging manalo. Kung gusto mong siguradong manalo, tandaan mo palagi 10 beses magsugal, 10 beses matatalo, ang hindi pagsusugal ang tunay na panalo. 10 beses magsugal, 10 beses matatalo. Ang hindi pagsusugal ang tunay na panalo. Hi.